Sunod-sunod po ang insidente ng road rage, kaya naman iniimbestigahan na yan maging mismo ng Senado at maging ilang ahensya ng gobyerno ay may mga paalala na rin sa mga motorista. Para pag-usapan po natin yan, kasama po natin ang Assistant General Manager for Operations ng MMDA na si David Angelo Vargas. Magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon. Sir, may mga ito iniimbestigahan na ng Senado, no? Yung nangyari doon na road rage dito sa Quezon City. May mga panukalang batas na rin for parang to consider road rage as a crime. Pero sa ngayon po ba, paano po ito hinahandle halimbawa ng MMDA or ng traffic enforcers? Kasi may mga existing na batas na rin for, kunyari, violent, yung mga ganong insidente, or reckless driving. Pakipaliwanag po sa amin how the MMDA handles this. Usually, kapag nagkaroon po tayo ng apprehension, tinuturuan naman namin yung mga enforcers namin to handle it calmly. And then, kung sakali na magkakaroon ng regular filing, ina-assist naman po ng MMDA yung two parties. And in case na involved po ang officers namin dun sa road rage incident, nagpo-provide din po ang MMDA ng abogado para sa mga enforcers. Kasi alam ko may mga insidente dati na talagang inaatake din yung inyong mga enforcers. Oo. Pero sa ngayon, is there already a definition of road rage or it falls under the other traffic violations or even yung violations under the revised penal code? Well, road rage kasi by definition, it's an emotional response relative dun sa stressful situation. So, yung typical na apprehension would still fall dun sa assault, dun sa public scandal, mga ganun pa rin po. Kasi katulad halimbawa minsan, parang maghahabulan or they tend to violate the laws pag naghahabulan sa kalsada because of road rage. Depende dun sa maka-violate nila during those particular situations. Pero meron din, halimbawa yung LTO, naglabas sila ng mga paalala sa publiko on how to handle yung mga init ng ulo, or on the side of MMDA, ano ho ang mga paalala or tips niyo sa ating mga motorista? Well, unang-una ako personally, kumain kayo bago kayo lumabas ng bahay kasi you tend to be more agitated kapag gutom ka. Pangalawa, you plan ahead. Kasi kung magmamadali ka at magbe-break ka ng traffic rules, yung ilang segundo na difference could really make a terrible situation. Magka-cut ka, tapos di mo alam, makakabangga ka. Instead na mas mapadali ka, mas lalo kang maaabala. Pangalawa, sumunod ka dun sa traffic schemes, saka dun sa traffic regulations para mas maging maayos yung daloy ng trapiko at be mindful dun sa environment mo kasi hindi mo kayang kontrolin yung paligid mo pero kaya mong kontrolin yung sarili mo. Ito po ay sa plano nyo, sa payo nyo sa side ng mga motorista. Pero halimbawa po, doon sa inyong mga enforcers, paano ho nila hinhandle? May training ba specifically yung mga MMDA enforcers pagdating dito? We have a division, particularly the Traffic Education Division, which educates yung traffic enforcers natin how to handle calmly yung mga agitated motorists natin. So, ang turo naman namin sa kanila palagi is maximum tolerance. Then again, ang lahat naman tayo, tao, it always falls down dun sa emotion, pero laging maximum tolerance ang tinuturo namin sa aming mga tao. Yung sa mga bystanders po, AGM, kasi minsan parang sinasabi mas busy pa silang mag-video kaysa tumulong kung meron silang nakitang nasaktan or nag-aaway. Ano po bang dapat nagawin pag makasaksi ka ng ganito? Usually, ang automatic response kasi natin, lalo na dun sa mga netizens, kunin yung telepono at mag-video. Pero sa tingin ko na pinakamagandang gawin is lumayo muna sila, unang-una, kasi kung medyo mainit yung sitwasyon, baka madamay sila. Pangalawa, humanap sila ng tamang authority. O whether may enforcer doon, or may police, or may barangay na malapit, it is best na tumawag sila ng someone in position to better handle the situation. Okay. Pero ang MMDA may hotline para sa mga ganitong aksidente. Alam ko LTO meron din sila. Yes, ano po? We have hotline 136, kaya kung kayo ay nasiraan or nagkaroon ng situation,
road rage situation, just dial 136. Sige po, mamaya ipagpatuloy natin ang ating usapan. Tungkol naman, pag-usapan natin, sir, yung mga iba pang programa ng MMDA. Kasama pa rin natin si MMDA Assistant General Manager David Angelo Vargas sa pagbabalik ng Newsroom ngayon, dito lang sa CNN Philippines. Kan po natin ang ating serbisyo ngayon, kaugnay. Ang topic natin, no, yung iniimbestigahan nila na ganyang klase ng insidente ng road rage. Kasama po natin si MMDA Assistant General Manager David Angelo Vargas. Yung mga ganon, no, ang sinasabi ng Senate, isa sa mga layunin nila ay in aid of legislation dahil posible daw, sir, na magkaroon ng may mga nag-file ng bills na gagawing parang crime itong road rage, no, i-define nila even yung nakita kong version halimbawa sa House, yung mga government officials na involved dito, pwedeng patawan ng perpetual disqualification from any government post. Ang MMDA po ba ay, will you support this kind of bill or do you think may enough na yung existing laws for this? I think, ma'am, may mga existing laws na pwedeng ma-penalize yung tao na involved sa mga situations na ito. I think lang na, although we share the same side with that, I think ACT-CIS yung nagfa-file ng bill, ano? I think ang kailangan tingnan is kung yung tao ba ay hindi willing, pwede bang may magamit yung mga evidence kahit na hindi sila willing mag-file. Kasi sa mga criminal case, ang prosecutor ay palagi ay ang state o ang national government. Kaya the state versus this particular person. So, pwede pa rin magsampa ng kaso eh. Pero kung yung ebidensya ay hindi ibibigay ng taong directly involved dun sa kaso, ay magiging admissible ba to sa korte? So, I think, although pwedeng mag-file anyone to prosecute itong tao na to, I think kailangan makagawa ng paraan para For the government agencies to step para magamit in. yung Parang in this case, ayaw na mag-file ng evidence. kaso ng siklista eh, no? But the senators are saying parang it's parang a serious issue about public order and security na dapat parang may mas malalim, no, na discussion tungkol dito. Okay, since natapos na natin, ito yung isa pa pong gusto kong itanong sa inyo na mga ibang programa po ng MMDA. Ito, bare months na po, sir. So usually talagang dumadami, no, yung mga kalsada, yung mga sasakyan sa kalsada pag ganitong bare months, very busy yung mga tao. And every year may mga programa po ang MMDA para to lessen traffic. Napag-usapan na po ba ito ng council, ng Metro Manila Council or dyan po sa yung mismong MMDA? The usual program po is to extend yung mall hours. And then patuloy na dissemination ng information na please plan ahead. Yes, oo. Kasi kung paaabutin mo, pamimili mo sa bare months, talagang magkakasabay-sabay po talaga. Pero maglalabas po kayo ng mga ibang measures, usually yung ginagawa Yes po. tuwing holiday season. Okay, yung isa pa, mainit na usapin din, halimbawa yung nagkaroon ng proposal to share yung mga bicycle lane with yung mga motorcycle riders. May decision na po ba dyan? Noong nakaraan pinagharap po namin yung organization ng mga motorcycle riders at yung mga cyclist. Sa ngayon, napag-desisyonan nila, parang wala pa ring permanent decision, pero it looks like it's heading towards na ayaw nila ng shared lane kasi different speed, delikado para sa mga cyclist. And aminado din naman doon yung mga cyclist and yung mga motorist. So, paghaharapin ulit namin sila for the second time and we'll let the public know kapag nagkaroon na po ng proper decision regarding this. Maganda rin na pinag-aaralan nga mabuti, no, para din makuha yung side, no, of both yung bike riders and yung motorcycle riders. Pero yung isa pa, alam ko binabantayan nyo rin to kasi yung ibang motorcycle riders, ang ginagamit naman po yung bus lanes. Bus lane. Oo. So ano pong hakbang naman dyan? Kasi alam ko dati dapat nang huhuli, pinapaigting ng MMDA sana yung panghuhuli, di ba po? Yes, ma'am. Hanggang ngayon ay tuloy pa rin ang apprehension dahil ang bus carousel ay dapat para sa mga buses lamang. And para dun sa mga government emergencies like yung mga ambulances po natin. Yun. So, tuloy pa rin po. Hindi namin kayang bantayan lahat ng kalsada ho eh. Kaya once na I think nagkaroon ng
resolution, yung tungkol dun sa NCAP, magiging malaking tulong po yun. Pero up to now, tuloy-tuloy ang apprehension po namin sa lahat ng mga hindi authorized na gagamit ng bus carousel. Huli na lang po, AGM, yung paalala na lang ulit para sa ating mga motorista, no? Ito, dahil ang topic din natin, road rage, paano po yung tamang behavior when on the road. And then yung hotline or contact numbers po ng MMDA. Okay, so kung kayo po ay may involve sa isang road rage incident, palagi nyo lang tatandaan na maging kalmado kayo at hindi nyo kayang kontrolin yung environment ninyo. Kaya nyong kontrolin is yung emotion ninyo, which can mitigate and control the outcome of your situation. At kung sakali na hindi maiwasan na involve kayo, tandaan po ninyo na humanap kayo ng authorized na tao to handle the situation. In this case, andyan ang PNP po natin, andyan ang PNP, andyan ang mga barangay officials po natin, andyan po yung MMDA of course, para meron nagmi-mediate doon sa sitwasyon po ninyo. Contact numbers po At for ang in case of contact emergency. numbers po natin kung sakali nakakailangan ninyo for emergency and road rage situations is yung 136 po. Maraming po salamat kay MMDA Assistant General Manager for Operations David Angelo Vargas.